kalusugan naman tayo, di Oo, ba? nasa na inaantay natin yung mga bisita. Pero bago tayo, habang naantay natin yung mga Ayan bisita, na. ayan na pala Narinig ako. Hi muna kay Ate Ella na gustong maging manager Doc ni Sara. Jaja. Tsaka si Doc Sara. May babaeng may asim pa. Ay, ayan na. Hi, Ate Lynn! Morning! Hi, Ate Lynn. Ang sariw. Opo ka muna doon. Alice Dixon. Morning. Morning. Sa labas. May kasama ako mga doctors kasi di ba we'll be talking about kidney. Oh, Yes, yes. awareness National nila. Kidney Awareness Good morning po. Good morning. Hi, guys. These are Yeah, upo po kayo. mga kasama namin sa Good Morning Kuya. Have a seat. Pakilala Una mo si sila, ate. Una si Dr. Pete De La Peña, isang Hi, internal Doc Pete. medicine doctor at endocrinologist consultant. Ma'am, upo po kayo. Ayan. At syempre kasama rin natin si Miss Hortensia Alcantara. Ayan, good morning. Nutritionist naman. And another nutritionist si Miss Rowena Bautista. Ayan, good morning. Pag-uusapan nga natin pati tungkol pa rin yung pangangalaga ng kidney kasi meron tayong awareness ngayon, di ba, month? Oo. Kamusta naman po? Kaya naman. Long time since Long I time last saw you. Kamusta na po ang mga nagkakaroon ng karamdaman ng mga kidney patients natin dito sa Pilipinas? Usually, the reason why I'm here nga, it's more of information, no? Advocacy namin din, of course, yung prevention ng complication. So, number one kasi sa kidney problem ngayon lately is, of course, diabetes, napapabayaan. And nang na-invite nga, better to be here para at least magkaroon ng information dissemination regarding that. So, ibig sabihin, pagka merong kidney problem, kasunod na yon ng pagkakaroon ng diabetes? Hindi naman. Usually, diabetes muna, diabetes then kakaroon ng complications. Okay. Isa lang naman complication ng yung kidney problem sa diabetes. So, lifestyle pa rin ang pinaka-importante. Lifestyle change, diet and exercise pa rin ang importante sa atin. At, at yan ang reason. Hi, Doc. Nice to meet you. Lynn Perez po. Ay, di ba? Kasi we're friends na nakilala eh. Hindi niyo ako pinapakilala eh. Oo nga, you're so pretty. Oo nga eh. Naiistak kasi ako lagi sa traffic, pabalik dito. Kasi mukha siyang beauty queen. Yan tayo. Miss Cecil Santiago. Ayan. Love Alice Dixon. Alice Dixon ay combine. Ayan, babalik na ako palagi. Well, anyway, ayan, kasama nga natin yung ating mga nutritionists kasi talaga palang vital yung pagkain natin sa kalusugan ng ating mga kidneys, no? Yes, lahat naman eh. Not necessarily the kidneys alone, but pati, of course, in association with high blood pressure, heart problems. So, those are the things na comes into interplay. So, very important talaga siya. Tanong natin dun sa nutritionist natin, ano ba yung dapat na food na iwasan para hindi tayo magkaroon ng mga kidney problems? Tsaka yung dapat na pwede nating mas kainin para mas maging healthy yung kidney natin? Okay, so unang-una po, pag mayroon na pong problema yung ating bato, iwasan po natin ang pagkain ng maaalat na pagkain. So, ang sinasabi po namin sa pasyente ay kumain lang ng mga pagkain or food na natural. So, yung mga proseso, katulad po ng hotdog, corned beef, luncheon meat, iniiwasan po yan. Tocino, langgonisa. Isa pa pong dahilan, para yung blood pressure po nila ay hindi na patuloy na tumaas. At pag may problema po kasi sa bato, ay nagkakaroon po sila ng water retention or minamanas po sila. Kaya kailangan din po talagang iwasan ang maaalat na pagkain. Pangalawa, kailangan din po nilang iwasan yung sobrang pagkain ng protina. Protina. Kasi yung protina po, kapag sobra siya, maaari po itong magdulot ng patuloy na pagtaas ng creatinine or toxic waste. Yun pong lason sa dugo. May singit ko lang kasi di naman natin alam kung anong pagkain yung very rich in protein. Di ba? Ano po ba yung mga pagkain na masyadong mataas ang protina? Lahat po ng ulam ay mayaman sa protina. Opo. Ako, dyan pa naman ako mahilig. Mahina ako kumain ng kanin, pero ganyan karami yung ulam. So, dapat iwasan yun. Hindi po natin Moderate. iwasan. Moderate. Moderate. Meron po tayong
level na sinusunod. Katulad po ng kapag ang pasyente ay walang dialysis, kailangan pong maliit lang ang proteinang kinakain sa maghapon. Ang level po ay 2 hanggang 3. Ang size po niya ay kasing laki ng kahon ng posporo or matchbox. Matchbox? Yes, ma'am. Maliit lang po siya. Para po hindi masobrahan ng Akala pagkain ko, ng Doc, protein. ay ma'am, at least one fist, no? Yung ulam, di ba? Para tuwing kakain ka, gaganyanin mo kung ganyan kalaki yung ulam mo. Hindi pala. Ganito lang. Watch one matchbox. So, maliit lang Usually, po ganito siya. lang. Tapos maraming gulay. Oh, actually may rule of hand. Rule of hand, gulay. ganyan kalaki yun eh. Ganyan kalaki kamay mo, Oo. ganyan kakapal, yun yung gulay mo. Kung strict diet ka, tapos ganyan kalaki, tanggalin mo siya, yun yung kanin mo. Kasi ito yung sinasabi ni ma'am na matchbox size, tanggalin mo lang to. Yun yun sa protein, pag diet na strict protein. Ako baliktad sa akin. Ako din. Okay. So, Kailangan din naman natin ng protein eh. So it's an interpedant, of course, ng red and white meat. So yun yung sinasabi ni ma'am kanina. Doc, tanong ko lang kasi, how does it destroy yung mga kinakain natin? Supposed to be kasi yung pagkain helps our body. Pero how does it destroy, especially our kidney, pagka kumakain tayo ng mga ganyang klaseng pagkain? Actually, it doesn't destroy. The problem is kasi kung in excess. So, bawal din naman din ang kulang. Lagi namin sinasabi sa patient namin, do not skip a meal. Kahit sa bata na nagre-reduce, skipping a meal will make you predispose you to become diabetic. So, natcha-challenge kasi yung lapay na mag-produce ng sugar din in response to mababang sugar. Yung in relation naman yung pagkain, nakakasira, in excess kasi. Of course, imagine your kidney as a filter. So, lahat ng kinakain mo, dadaan din yon. So, lumalaki din sila kasi napipersit silang maglinis eh. Ay, singit ko lang, Doc, no? Yung sabi mo kasi huwag tayo mag-skip na meal. Ideally kasi, na may nabasa ako, 5 small meals a day ang dapat na gagawin natin. Pero at least ilang dapat yung talagang pagkain ng tao? At least how many times a sinabi day? mo kasing 5 meals, that's 3 heavy meals, yung breakfast, lunch, and dinner. Then of course, merienda in between. So sa pregnant nga, kahit 6 meals. Ang importante is small frequent feedings. Para at least yung pagtaas ng sugar, hindi ganun ka taas yung fluctuation. So ang importante, huwag ma-miss yung big meals. Yung siguro Yes. breakfast, So, lunch, and dinner. yun ang lagi namin sinasabi din sa patients. So, kumain ng marami sa breakfast, konti sa lunch, pinaka-konti sa dinner. Huwag lang mag-skip. Okay ba yung sinasabi nila na mag-crackers ka na lang palagi? Well, Pero kung ang crackers may isang lata, hindi rin yata makakatulong yun. So, kasi parang- does it help? Yung ganun daw? Well, kasi yun nga yung parang nagiging security blanket nila. Doesn't mean kasi less filling, hindi mataas calorie. So, doon papasok sila, yung mga dietitian namin. So, nire-refer namin para maturuan sila kung ano yung dapat kainin. So, for example, yung sabi mong crackers, there are certain limit lang. Kahit 2, yung 2 slices lang ng biscuit. Sumobra ka doon, tataas din blood sugar. May tanong ako dyan, Do, kasi sinasabi nila na yung 2 piece daw ng crackers, na usually naka-plastic siya, no? Katumbas na yun ng isang cup of rice. Ay, talaga? Half cup po. Half cup Tama ng ba? rice. Half cup. So pag nakakain ka ng 6, nakakain ka ng 1.5 cups of rice. 200 calories na yun. Talaga? Yung dapat din iwasan nila kung we're talking about diabetes, yung white rice. Kasi big source din yan ng sugar, carbo. Well, yes, pero kasi kahit white rice siya, pag na-compute naman siya yung per cup, so okay lang. Nagkakaroon nga tayo ng false security na sabihin brown rice, Yeah, brown pero ang rice. dami naman din kinain. Ganun din. So doon papasok yung sinasabi namin yung glycemic index na tinutuloy nila, tsaka yung glucose load. Yung glucose load kasi sa dami din ng kinain, pero although mababa nga yung index, pero ang dami din kinain, tataas na din yung sugar. Doc, question ko lang, yung paggamit ng iba ng mga vitamins tsaka supplements, kasi yung feeling nila, kailangan nila mag-vitamins talaga to be able to survive a day. Maganda ba yan para sa ating kidney or what? Well, depende din sa vitamins eh. Kasi 2 klase din yung vitamins. Meron tayong water-soluble tsaka fat-soluble. As long as
naturuan kayo ng tama ng dietitian namin on what they eat, I think sufficient enough yung multivitamins and all. The only reason why we add multivitamins to people, yung mga nagwe-weight loss regimen na sudden, meron na silang illness, may sakit na rin sila, then elderly. Elderly kasi usually yung absorption nila not that good. So, lumiliit na yung pag-absorb nila. So, kahit diet sila, yung iba hindi din na-absorb. Kaya, nagsusupplement na tayo So, with the Dok, vitamins. kailangan po sa... Medyo nag-a-attempt ako na mag-healthy living. Nag-a-attempt pa ng promises. Ano to? Tapos medyo nagsistay away ako sa mga bad stuff. Gusto ko lang matanong para makaiwas na rin sa mga sakit at kung anong komplikasyon. Ano po ba yung mga pagkain na nakakasira sa ating bato? Bato. Bato. So, yung sinabi ni Ma'am kanina, so number one kasi is really to avoid much salt. Hindi naman namin ina-emphasize na no salt. Bawal din kasi ang no salt. Walang iodine. Tama ba? Kasi pag wala kang salt, wala kang iodine. Well, hindi naman. Hindi naman. Partly Okay. lang naman yung iodized salt doon sa regimen natin. So, in moderation kasi yung susi doon eh. So, pag nagtuturo nga kami magpa-reduce ng pasyente, water is very important as long as wala pang problem sa kidney, wala pang problem sa puso. Ina-encourage namin to drink lots of water para at least madilute din, gumanda din yung circulation sa katawan. So, 2 to 3 glasses of water prior to eating ang turo namin para at least busog na sila. Para konti na lang yung kakainin nila. The small frequent feedings. Then you have to chew your food well. Very important yan. Ang nangyayari kasi sa atin, stressful life, kain lang, ang bilis na kumain. So, sasabihin ng patient, konti na lang kinain, pero pag nag-food diary na, ang dami palang kinain na hindi lang niya napansin. So, at least 30 minutes nga, more than 30 minutes of eating para at least busog na kayo. Ganon. Yung katulad ng tanong po niya kanina, di ba, sa supplements, sa multivitamins. Kasi sa atin, mahilig tayo. Mga Filipino, mahilig magpaputi, mag-glutathione. Okay. So, ngayon po, since as internist po, ano pong sagot nyo yung effect ng glutathione sa kidney? Well, it's not more of kidney yung glutathione. It's more of yung liver. So, supposed to be yung glutathione is also an antioxidant. But kasi yung effect niya to have yung whitening effect, it's more of Side effect na lang. you need higher doses of the glutathione, and the higher doses sometimes if you have liver problem, and kasi dalawa lang naman nagfi-filter, di ba? Yung liver and kidney. Pero it's more of yung liver yung sa glutathione. So sa kidney, not that much, 20% lang yun. So, Pero bawal siya sa may kidney problem, right? yes, kasi nga, hindi na siya na-eliminate. So, nandun na sa katawan niya yun. So, mag-accumulate and that will be detrimental sa patient. Totoo po ba yung mga capsules, kunyari po inom tayo ng supplement, totoo ba yung nakakaano daw yan sa kidneys natin? Parang nakaka-apekto siya, yung mga capsules. Well, yung stand namin Kasi sa meat yan, parang supplement, meat the reason why they labeled supplement, kasi it may work for me, it may not work for you. So, yun yung problem doon. Hindi naman yan na pag binigay natin, effective sa lahat. So, depende din yan sa metabolism ng isang tao. Eh. How good your kidneys are or how good your liver is. So, yun yung issue doon. So, pag tinatanong ako on food supplement, sinasabi ko na lang sa patient ko, as long as you're taking your medication, and if you want to try it. Pero pag may nakita akong problem sa blood exam mo, probably I'll take it out and see kung siya yung problem. Pwede ba, Dok? Kay Doc tsaka sa ating mga nutritionist. Kasi you mentioned kanina nga bawal mag-skip ng meals and everything, di ba? Pero kasi may mga nauusong diet ngayon like yung Master Cleanse which talagang nagsiskip ka ng meals. Ano? So do you advise that or hindi na lang? Well, kasi yung skipping meals lately lang lumabas yung journal na yun regarding. Kaya nga, there's a high predisposition to become a diabetic because of that. So they realize na pag nag-skip ka ng meals, yung pancreas kasi is also producing sugar by way of yung alpha cells nila. So pag nagutom ka, kasi nag-self-induce gutom ka, so ang response ng lapay o yung pancreas is to produce sugar to counter it. So pag naging overactive yung production ng sugar, then that's the reason why they become diabetic. That's why. Pero yung juicing naman, okay lang yun. Well, yung juicing kasi is at least part of At it least may is intake dumadaan pa pa rin. rin, may intake pa rin. Yung problem kasi yung mga nag-skip ng meals na, di ba, meron tayong after 6. Oo, may ganun. Medyo mahirap. Tsaka talagang iba yung hindi talaga kakain eh. Di ba for the day magle-lemon Bakit diet. 2 days lang?
Pero yung more than 3 days, hindi na Kasi yung recommended. gastric lens, hindi talaga Because that's for ideal. 10 days eh. Yung 10 days? 10 days. Ako, I believe 3 days is the Is best. enough. And you do it once a month. Para frequent siya. Well, anyway, sayang, dami natin natutunan. At marami pa, sana kami mga questions, lalong-lalo na sa ating mga kasamang nutritionists, pero we don't have enough time. So, siguro ingan na lang namin kayo ng inyong mga last advice, no? Lalong-lalo na patungkol sa ating mga kidneys kasi National Kidney Month. So, we will start with you, Doctor. Well, lagi namin in-emphasize, of course, lifestyle change nga. Diet and exercise pa rin. Hindi lang diet, hindi lang exercise. It's always been a combination. So we're happy to be here because yun ang gusto namin ituro sa patient. Walang magaling na doktor o walang magaling na nutritionist kung meron na tayong complication. Teaching them right now will be the best way of treating our patients. An ounce of Yes, ma'am. So sa amin naman po, ipopromote lang po namin yung Nutrition and Healthy Lifestyle Clinic na sa National Kidney and Transplant Institute po ito. Second floor, tapat ng Hemodialysis Center. So open po kami from 10 to 12 a.m. and then 1 to 5 p.m. Monday to Friday. So yung mga pasyente po, kung kailangan ng payo, especially those with kidney diseases, open po kami. That's good. Thank you. Okay. So sabi nga ni Doc, maintain a healthy lifestyle and then never skip meals. So eat at least 5 times a day. 5 times a day. Yes. We'll remember Breakfast, that. lunch, supper, and 2 snacks. Alright. Well, salamat po ng marami once again, Dr. Pete de la Peña. Salamat po. Salamat po. Nice to see you again. Miss Hortanesha Alcantara. Ayan. Tsaka si Ma'am Rowena Bautista. Salamat po.